Tayo po ay tumayo. Aking pong inanyayahan ng bawat isa na tumayo na tayo po ay hihingi sa Panginoon ng kanyang patnubay na tayo po ay mananalangin. Mahabagin at makapangyarihan po namin, Diyos, nasasalamatan po namin kayo na kami ay pinagkaluban ninyo ng pribilegyo at pagkakataon na ngayong banal na sama ang bawat isa sa amin ay narito ngayong umaga upang kayo ay aming sambahin, kayo ay aming kilalanin bilang aming Diyos na mapagmahal, bilang aming Diyos na manunubos, aming Diyos na mapagpatawad, at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, habagin naman, amin po idinadalangin na sa pamamagitan ng inyong Santong Espiritu ay gabayan ang bawat isa sa amin upang maunawaan namin ang inyong mga pabalita na ito'y makapagpapatibay sa aming pananampalataya at magpapaging handa sa bawat isa sa amin sa inyong nalalapit na pagdating. Mahabagin Ama, salamat po sa inyong pagdinig sa aming mga panalangin. Ang inyong kapayapaan ang siyang lumupo sa bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoon si Jesus. Amen. Okay, salamat mga kapatid at welcome bawat isa sa atin ngayong umaga. Alam ko po na ngayong umaga ay very special para sa inyo at para sa bawat isa sa atin sapagkat ngayong umaga ay hindi lamang natin kapiling ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Higit sa lahat ay kapiling natin ang mga anghel sa langit at higit sa lahat ang ating Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Amin po ba mga kapatid? Sabihin nyo nga ng malakas na amin ulit. Amen, mga kapatid. Purihin natin ang ating Panginoon ngayong umaga. At ang ating leksyon ay nasa lesson 12 tayo. Ito ay ang second to the last na leksyon natin sa quarter na ito. Natapos ang taon. Happy New Year pala mga kapatid. In advance, malapit na talaga. Natapos na. At salamat sa Panginoon na sa buong isang taon mga kapatid ay katakot-takot na mga pagpapala, sako-sako at hindi mabilang ng mga blessings ng Diyos ang ating pong naranasan. Sa kabila po ng maraming mga isan at mga pagsubok at mga pagkukulang din tayo na nagagawa sa ating Panginoon Diyos at dahil tayo masayahin at bibigyan sa Kanya. Ngayong umaga, mga kapatid, ako'y naniniwala na itong paksa na ito ay napapanahon, living by the Spirit. Ano ba ito sa Tagalog? Ang tuwing na pagkakasalin? Ang pamuhay. Okay? Ano Sister Agnes? Yan, pamumuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Living by the Spirit, mga kapatid. Okay, ang ating pong talatang suluhin ay nasa Galatia Kapitulo 5, verse 16. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Sinasabi ko na kayo ay lumakat sa pamamagitan ng Espiritu at hindi niyo dapat na i-gratify o hindi niyo dapat na yun ang susundin o kaya yun ang mananagay yung desire o kagustuhan ng laman. Sabi natin dito sa Tagalog talaga. Galatia chapter 5 verse 16, ang sabi po ay ganito, 16. Sinasabi ko nga, magsilakat kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo gagawin ang mga pita ng laman. Ayan, yan ang sinasabi ng ating talata mga kapatid na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Ngayon, paano po ba ang lumagan na kasama ang banal na Espiritu? Ang sabi po ng ating leksyon mga kapatid ay walking in the Spirit ay hindi po ito contrary to the obedience to the law. Mayroon po kasi mga nagtuturo na ang mga nagsisilakan sa banal na Espiritu ay hindi na daw dapat sumunod sa kautusan. Yan po ay maling-maling aral, wala po yan sa Biblia. Ang katunayan, ang isang tao po na pinangungunahan ng banal na Espiritu
ay dapat siya po ay masunurin sa banal na kautusan ng Diyos. Walking is a metaphor drawn from the Old Testament that refers to the way a person should behave. Ang sabi ng ating leksyon, ang paglakad daw, batay sa matandang tipan, ay nangangahulugan ng isang tao ay magbibehave siya ng mabuti. The way a person should behave, na dapat na i-behave ng isang tao. Kaya si Paul himself, the Jew, makes use of this metaphor often in his letters to describe the type of conduct that should characterize the Christian life. His use of this metaphor is also likely connected to the first name that was associated with the early church. Before the followers of Jesus were called Christians, sa Acts chapter 11 verse 26, they were not simply as followers of the way, na sinasabi ko sa aklat ng Juan 14:6 at gawa 22:4, na ito daw ay mga nagsasuggest that a very early day, Christianity was not merely a set of theological beliefs that centered on Jesus, but was also a way of life to be walked. Ito po ang sinasabi ng ating leksyon, mga kapatid, na kapag ka po pala sinabing Kristiyano, mga kapatid, ay hindi nangangahulugan na hindi lamang ito nangangahulugan na mayroon tayong mga pinaniniwalaang mga paniniwala, kung hindi ito ay nakasentro kung ano dapat ang nilalakad ng isang Kristiyano o ng isang tao. So, ang ibig sabihin ng Kristiyano, mga kapatid, ay paglakad ng tama. Paglakad ng matuwid na paglakad. Paglakad sa tuwid na landas at daan ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng Kristiyano. Kapag tayo ay hindi lumalakad ng isang matuwid na paglakad at paglakad na dapat at dapat pamarisan, ay hindi tayo matatawag ng isang tunay na Kristiyano. Tayo ay isang faith Christian. Sapagkat ang ating mga lakad, ang ating mga binibihig, ang ating mga pag-uugali ay hindi pag-uugali ng Kristiyano. Kaya dapat na isang Kristiyano, mga kapatid, ay kanyang binabatayan ang kanyang pag-uugali. Dapat natin susundin ang lahat ng mga kalooban ng Diyos. Ang sabi niya, hindi niya inuutos o kanyang kinukontra ang pagsunod sa 10 utos. Ang kanyang kinukontra dito, mga kapatid, ay ang pagiging legalistic. Anong ibig sabihin ng legalistic? Ang legalistic na tao, mga kapatid, ay ginagamit ang utos para pahirapan ng tao. Mali yun. Hindi dapat gano'n, mga kapatid. Sapagkat ang batas at ang utos ng Diyos ay ibinigay ko yung hindi pahirapan ng tao. Ibinigay ko ang lahat ng mga utusan ng Diyos bilang proteksyon na tayo hindi mahirapan at maging maalwan ang buhay. Halimbawa, huwag kang papatay. Yan po ay proteksyon ng Diyos para tao ay hindi may lagay sa isang mahirap na kalalagayan. Isipin nyo lang kung ang tao ay pumatay. Pag siya'y nahuli, siya'y ikukulong, babantulin na yung bubugin ng kapwa mga preso. Di ba? Mahirap nun. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng utos, hindi para panirapan ng tao, kung hindi para maging proteksyon niya ito at maging kaligayahan niya, mga kapatid. Kaya kung ang isang tao ay gagamit ng utos ng Diyos at para panirapan ng tao, para ang tao ay kumbinahin, para ang tao ay sa halip na manuritsyo o kaya lumago sa pananampalataya, ay parang pinakikilala natin ng Diyos ay malupit. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makabagin, ang Diyos ay pag-ibig. Sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay may mga tala na ang Diyos ay kanyang inutusan o kaya siya mismo ang sumunod o pumatay o kaya kinain ng lupa. Pero yun po ay tinatawag natin sa Biblia, mga kapatid, na judgment, paghukom ng Diyos. At ang lahat ng yan ay nangyari hindi dahil sa biglaan na parang ginawa ng tao yung isang bisis ng naganon ay pinarsasan agad ng Diyos. Hindi ganoon, mga kapatid. Kaya ginawa ng Diyos ang mga bagay na yun at pinarsasan ng Diyos ang mga tao yun
dahil ang mga kapatid ay naging paraan na ng kanilang pamumuhay. At nakikita ng Diyos sa mga taong yaon na hindi na sila magbabago. Yung po yun, mga kapatid, hindi malupit ang Diyos. Nakatandaan natin, mga kapatid. Kaya naman ang Diyos ay hindi nagbigay ng anumang parusa sa kahit kanino mang tao na hindi dumaan sa isang maayos at dumaan ng mga pagkakataon ng tao ay makapagbago. Ang dahilan kung bakit pinansahan ng Diyos ang maraming mga tao sa panahon ng Old Testament, maging sa New Testament, naalala niyo sila Sapphira, yung mag-asawa na sila yung pareho namatay, yun kasi ay naging way of life na nila. Mga kapatid. So, ganun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi tayo dapat magiging legalistic, kundi gamitin natin ang mga kautusan ng Diyos sa tama. Sabi sa atin, what He calls is the legalistic way in which the law is being misused. Misused. Ibig sabihin, hindi ginagamit sa tama. The genuine obedience of their desires never can be achieved by outward compulsion, but only by an inward motivation produced by the Spirit. Yung po sinasabi ng ating leksyon, mga kapatid. Kaya kung tayo po ay susunod sa Diyos, ito, pakatandaan natin, mga kapatid. Kung tayo po ay gusto maging masunurin sa Diyos, maging masunurin tayo na may tuwa at hindi napipilitan. Pag tayo po ay napipilitan na, mga kapatid, hindi nalulugod ang Diyos sa ganung uri ng pagsunod. Ang nais po niya ay yung bukaran sa ating puso. Yung ba, ikaw ay susunod sa Diyos sapagkat ikaw ay natutuwa, nagagalak, at ganoon na lamang ang iyong kaligayahan sa iyong pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo dapat susunod sa Diyos kung tayo man lang din ay hindi natutuwa at hindi tunay na nalulugod sa Kanya. Mayroon ng isang talata, ganito kung makita ko. May binabanggit doon na kung tayo daw pag-iidaw po natin ibinibigay ng ating puso sa ating Panginoong Diyos, ay binabanggit doon sa talata noon na huwag na muna kayong maghandog. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay gusto ng Diyos na tayo talaga ay yung bang ang ating puso ay ibibigay natin sa Kanya, na tayo nagagalak at natutuwa sa pagsunod sa Kanya. Na para bagang, kapag hindi natin sinunod ang ating Panginoong Diyos, ay masasabi natin, sayang, hindi ko nakamit ang tunay na kaligayahan sa Panginoon. Kaya walking in the Spirit, mga kapatid, ay napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano. Ngayon, sa ating paglakad bilang Kristiyano ay maraming mga conflict, maraming mga hadlangan sa daan, maraming mga pagkakataon na tayo po ay minsan na-discourage, nawawala ng pag-asa, minsan humihina ang ating mga pananampalataya. Bakit po ganon? Kasi po, base sa ating leksyon ay mayroon po dalawang spirito na minsan ay nandun pa rin yung nature ng tao. Ang sabi dito sa Aklat ng Galatia 5:17, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that he cannot do the things that he wants. So, ang sabi ng talata, mga kapatid, sabi ng Biblia, ang laman daw ay gusto sa laman. Sabi dito sa chapter 5:17, sahin natin sa wikang Tagalog natin. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigay. Ito, mga kapatid. Alalahanin ninyo nung kayo ay bago maging isang Adventist. Bago kayo naging isang Sabadista o naging Adventist. Tuwing kayo ba ay lumalabas sa araw ng Sabat, ay nagkukonsensya ba kayo noon? Nung hindi pa kayo Adventist? Hindi pa. Kaya naman kayo nagkukonsensya kapag kayo ay nag-iisip na parang nalalawag ng Sabat, halimbawa.
isa sa mga paglabag ng Sabat ay dito. Sunset na maliki pa. Ano? Minsan nangyayari sa atin yan, mga kapatid, ano? Kayo ba yung nakukonsensya ngayon pagka kayo, pagka-sunset na, namamaliki pa rin? Nakukonsensya ba kayo? Nakukonsensya kayo, di ba? Bakit gano'n? Dati hindi naman kayo nakukonsensya. Kasi dati, wala pa sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Wala pa. Iisa pa lang ang inyong nature, mga kapatid. Hindi nyo pa alam ang tungkol diyan, kaya hindi kayo nakukonsensya. Dati ay sa mga umiinom, sa mga naglalasing, no? Dati. Kahit kayo ay, sabi nila, magdamag na maglasing, hindi makukonsensya. Pero ngayon, makatikim lang ng kapiranggot, makukonsensya na. Dati, mga sukarol, bago maging atin, pag makataya sa luto, ganun-ganun lang. No, parang nag-i-enjoy pa. Pero ngayon, nag-isip pala kayo na tumaya sa luto. Minsan, may mga natitis daw niya ng mga atin. Gusto nang iwaman kagad. Sa luto. Kasi, mga naman, pag ikaw ay dinakpak sa luto, talaga naman, may dinaryo kagad. Ngayon, nag-isip ka pala na tumaya sa luto. Nakukonsensya na ng kagad. Ilalo na siguro kapag tumaya. Hindi nyo ba naisip yan? Yan ay dahil mayroong dalawang spirito na naglalaban sa ng Biblia. Dahil natin ulit, datapat kung kayo'y chapter 5, verse 17 ay ganito, sapagkat ang laban ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Ang laban daw ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Magkalaban talaga yan. Nag-aaway yan sa loob natin. At ang sabi, at ang Espiritu ay laban sa laman. Yan ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Mayroong paglalaban, kaya matuwa kayo ngayon. Kapag may paglalaban sa gitna ninyo, na kapag kayo ay nakalalaban sa utos ng Diyos, kayo nakukonsensya. Matuwa kayo, mga kapatid. Malungkot kayo kung sa kabila ng inyong mga paglabas ay nag-i-enjoy kayo. Ang ibig sabihin doon ay talaga namang nangihina na kayo na ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Hindi nang pinapatay. Minamalnaris nyo na ang banal na Espiritu sa inyo. Ginagawa nyo ng malnaris. Kasi hindi na siya makalaman-laman. Dahil nga sa hindi na kayo nalulungkot kahit na kayo gumagawa ng kasalanan. So, ganun po yun, mga kapatid. Mayroong dalawang likas na nasa Kristiyan pa rin. Ang maganda dito ay pinapayuhan tayo na ang likas ng Diyos ay dapat ito'y mananalig parati. Ito'y dapat na magtatagumpay sa ating mga buhay kung nais po natin na maging isang kasangkapan ng ating Panginoong Diyos. Okay, so, may katanungan dito. From your own experience of the battle between these two natures, what advice would you give to a Christian who is trying to come to terms with this never-ending struggle with self? Ano ang may papayo natin? Okay, may mga practical tayo na pwedeng ipayo, mga kapatid, para ang ating nature ng Diyos o ng likas ng Diyos ay tumimay sa atin. Alam mo ba yung tinatawag na yung daanan, okay, yung daanan ng kaluluwa, yung tinatawag na avenue of our soul, yung daanan ng ating kaluluwa. Mayroon tayong 5, mga kapatid, 5. Ito yung tinatawag natin the 5 senses of human being. Ito yung sense of seeing, sense of hearing, sense of taste, yung ating panlasa, sense of ano pa? Smell, ano pa yan isa? Sense of touch. Apo atin. Yung po yung 5 na mga senses ng tao. Sa sulat ng Illinois, ito po ay tinatawag na avenue of our soul.
daanan ng ating kaluluwa. Bakit tinawag na daanan ng kaluluwa? Kasi sa Biblia, mga kapatid, ang kaluluwa din o kaya spirito ay tumutukoy sa ating mind, sa utak. Daanan ng utak, ibig sabihin ay para makapasok sa utak, ang mga bagay ay dumadaan yan sa 5 senses na ating binanggit kanina. Kapag ang mga senses na yan ay ating ginamit upang papasukin sa ating utak ang mga mabubuting bagay, mga makalangit na bagay, pinatitibay natin ang ating makalangit at makadiyos na likas. Halimbawa, pagbabasa ng Biblia. Pag kayo nagbasa ng Biblia, mga kapatid, papasok sa utak yan, at sa loob ng utak natin, yan po ay mag-i-stack doon sa mga panahon ng pagsubok. Magagamit natin yan. Maalala natin ang mga paso ng Biblia. Maalala natin ang 6:33 ng aklat ng Mateo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Maalala natin ang mga sinasabi ng Biblia. Maalala natin ang mga kwento tungkol sa mga tao na naging matapat sa kabila ng kanilang mga naranasan sa mga pagsubok. Lahat ng yan, mga kapatid, ay makakatulong upang tayo patibayan sa pananampalataya. Halimbawa, kayo din ay nanood sa Great ABA. Napanood nyo si Dom Pachelor, napanood nyo si Jack Mulon, napanood nyo doon ang iba't ibang mga evangelist, at narinig nyo ang mga magagandang messages ng mga tao ito ng Diyos upang pakinggan ang mga aral ng Diyos at patibayan tayo. Lahat ng yan ay pumapasok sa utak, mga kapatid. Nandun yan sa utak natin. Nag-i-store sa utak natin lahat yan. Tumitibay din tayo sa pananampalataya. So lahat ng yan, mga kapatid, ay nakapagpapatibay. Kasi yan ay pumapasok doon sa utak. Pero, kapag tayo nanonood ng mga panuring, mga malalaswa, mga bayulifting, puro entertainment na lang mga pinanonood, mga kumanano, mga pinanonood na walang nakakwenta ang mga panuring. Mga kapatid, hindi tayo mapapatibay yan. Mapapalitan pa nga tayo sa pananampalataya. Hindi tayo patitibayan yan. Madali tayo lumod kapag lagi tayo nanonood ng mga TV-series na yan. Parang nagagaya natin sila. Minsan nga nagagaya ng pag-uugali nila. Hindi na matitibay ang pananampalataya, mga kapatid. Kaya, alam nyo, kung ang mga Kristiyano ng una ay buhay pa ngayon, mga kapatid, at kung nakikita nila ang ating mga pinagagawa ngayon, ay magtataka sila ng gano'n na lang, mga kapatid. Kasi sa panahon nila, hinahabol sila ng mga Romano at pinapatay, once na sila ay nagtuturo ng tungkol kay Kristo at nagbabasa ng mga salita ng Diyos. Sa panahon po ng Dark Ages, kapag sila ay nagbabasa ng salita ng Diyos, sila ay pinapatay. Bandang Africa at sa bandang sa Russia, mga kapatid. Dati, hindi pa yan binubusan sa Kristyanismo. Ang ginagawa nila, para na sila makapagbasa ng Biblia, yung kanilang mga kamag-anak, pinupulit yung part ng Bible, bawa yung part ng Galatia, pinupulit nila yun, tapos ipinapalat nila doon sa pagkain ng kanilang kamag-anak, at yun ang binabasa nila doon. At mayroon na tayong napakinggang sermon na doon sa kulungan, mga kapatid, madilim. Mayroon na kasi isang ilaw na umiikot na maliit na ilaw. Ang ginagawa ng mga Kristiyano ay tumatapat sila doon sa ilaw. Tapos, pagtapat ng ilaw na umiikot na yun, ay saka lamang na nakabasa yung kasunod nung kanilang binabasa. Ganun katindi ang kanilang pagsisikap na makabasa ng salita ng Diyos. Pero ngayon, maraming mga Kristiyano, mga kapatid, na minsan, buong isang linggo, hindi nabasa ang Biblia. Mga kapatid, dalhin natin sa Panginoon. Panahon na talaga. Na tayo po talaga ay maging seryoso dito. Sapagkat ang pagpunta sa langit ay seryoso. Ganun din ang pagpunta sa impyerno. Kailangan tayo mapatibay
at tayo po ay mamuhay na kasama ang banal na Espiritu. Sapagkat, pag hindi po ganoon mga kapatid, mananaig yung works of the flesh. Mananaig yung mga pag-uugali ng laman ng sabi sa Kapitulo 5, talatang 18 ng aklat ng Galatia ay ganito. Sa verse 19 muna. 19. Dito na tayo sa 19. At hayaan ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito pakikiapi, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulang, mga pagtataliman, mga pagtatalo, paninibugo, pagkakalitan, mga pagkarampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga libuang pananampalataya, mga panigilian, mga paglalasing, mga kalayuan, mga katulad nito, at iba pa. Yung po lahat ay mga bunga ng banal o gawa ng flesh o ng laman. Mananalo yung ang tinatawag na flesh. Mananalo po yung laman. Mga kapatid, mananalo yung laman. Tayo po ay makararamdam na tayo ay parang laging talo. Parang lagi tayong talunan hanggang sa dumating ang panahon na tayo ay madi-discourage na. Mawawalan na ng pag-asa. Kasi nga po mga kapatid, hindi natin tinulutan ang banal na Espiritu na tumibay sa atin. Tayo din ang may gawa noon. Ang pagiging matibay na Kristiyano ay hindi parang isang sili na pag isa mo gano'n ay makakamagan. Ito po ay dumadaan sa tinatawag na paglago. Parang isang halaman na siya ay tumutubo hanggang sa siya ay mapunga. Gano'n ang isang Kristiyano, mga kapatid. Ang malagay tumutubo tayo at lumalago. Ang mahirap ay hindi lumalago. Dapat lumalago tayo. Alalahanin natin ang tayo na bautismuhan. Tayo pa noon ay ito ang ating pag-uugali. Ngayon, gano'n pa rin ba? Abay, pag gano'n pa rin, hindi tayo lumalago, mga kapatid. Kung dati tayo ay ito ang ugali, sa may masamang ugali ganito, at hanggang ngayon pa naman, daladala pa rin natin. Pagkatanda na natin sa pananampalataya, matagal tayo, yung pa rin ang ugali. Dapat mawawala na po yun hanggang sa yun ay tuluyang mawala at hindi na yung gano'n at mamatay ang ating likas na yun, mga kapatid. So, kinakailangan na tayo po ay ang ating place, ang ating pagnanais ng laman ay mawala at mabuhay ang banal na Espiritu at magkaroon ng bunga ng banal na Espiritu. Kagaya na sa verse 22 ng aklat ng Galatia hanggang 24 ay ganito, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuon, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga ganyung bagay ay walang kautusan. Yan ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na ang bunga ng banal na Espiritu, yung ating mga binanggit, siyang po yan, na bunga ng banal na Espiritu. Pero kung tutusin, ay yan ay isa lang, ay pag-ibig. Ang lahat ng yun ay nakapaloob doon sa pag-ibig. Ang iba pa mga nabanggit dito, kagaya ng pagpipigil, kaamuan, etc. So yung po mga kapatid, ang sinasabi na dapat tayo po ay magkaroon ng bunga ng banal na Espiritu upang tayo po ay maging efektibo na at maging matagumpay sa ating po paglilingkod bilang mga Kristiyano. Ngayon, dito po sa Galatia Kapitulo 5, 16 hanggang 27, ay mayroon pong 5 mga verbs, mga action words, na dinidescribe yung buhay na ang isang tao na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Number 1, paano natin malalaman na ikaw pinangungunahan ng banal na Espiritu? Ang sabi dito sa verse 16, ay the believer needs to walk in the Spirit. Ang isang mananampalataya ay lumalakad o kailangan siya lumakas sa Espiritu. The Greek verb is peropatio, which literally means to walk around or to follow. Yung po ang ibig sabihin ng talatang yun. Kailangan tayo sumunod. The followers of the famous Greek
philosopher Aristotle came to be known as the Peripatetics because he followed Aristotle. Everywhere he went, yung mga tagasunod daw ni Aristotle ay sila yung sumusunod kung saan pumupunta si Aristotle. The fact that the verb is in the present tense implies that Paul is not talking about an occasional walk, but rather a continuous daily experience. Ito yung mga kapatid. Ang paglakad daw ay hindi yung paminsan-minsan lang. Ito ay daily experience. In addition, since it is also a command to walk in the Spirit implies that walking in the Spirit is a choice we have to make on a daily basis. So, yung po una mga kapatid, kapag po tayo ay nanunuhay na nasa Espiritu ng Diyos, tayo po ay lumalakad araw-araw sa Espiritu o kasama ang Diyos, at ito'y ating sariling pasya. Hindi ito pinasya ng iba. Tayo mismo yung nagpasya nito. Yung panguna, mga kapatid, kailangan tayong lumakad sa Espiritu. Pangalawa, na verb ay nasa verse 18, binabanggit doon, to be led. Basahin nga natin, sa chapter 5, verse 18 ay ganito ang sinasabi sa atin, sa verse 18. Datapat kung kayo'y pinapatubayan ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. So, binanggit doon yung salitang pinapatubayan or to be led sa English.